Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan kung nasan man kayo ngayon sa panig ng mundo? Magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay ha? Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Kamusta mga kapolitikaks? Ako si #WalkWithLan at ngayong gabi we're diving deep into one of the most controversial mysteries sa Philippine politics, ang kaso ng 34 no na missing sabungeros. Boom! Kung nasa Quezon City ka, Davao, Dubai o kahit sa Los Angeles ka man, this is the story na magpapagising sa inyo. Ngayon nagsalita na si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson tungkol sa isyong ito Sabi niya, malaki ang chance na mahatulan si gaming tycoon Charlie Atong kung hindi uurong ang mga testigo. Pero teka, si Atong ang really the mastermind behind this chilling case o may mas malalim pang kwento dito? At bakit nadadawit ang mga pangalan tulad ni Gretchen Barreto, no? Talagang plot twist, Di ba? Anyway, kaya mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, at saan man kayo sa mundo, grab your popcorn, kasi tonight, we're breaking it all down, fact-based, witty, at walang paligoy-ligoy. Our goal, 100,000 subscribers para maabot natin mas maraming OFWs at kabataan na gustong malaman ang katotohanan. So i-hit ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks para suportahan ang content na totoo at matapang. Let's get started. Okay, to 2021, biglang nawala ang 34 na sabungeros, mga mahilig sa sabong na parang biglang nilamon ng lupa from Manila to Batangas, These cockfighting enthusiasts vanish without a trace. Pero ngayon 2025, may mga bagong developments na nagpapainit sa kaso. Kamakailan, natagpuan ng mga buto sa Taal Lake kung saan daw itinapon ang mga katawan ng mga biktima. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o kilala rin bilang Totoy, sabi ni Patidongan, si Atong ang utak sa likod ng mga pagdukot at pagpatay dahil daw sa pandaraya ng isa-isabong matches. Grabe, no? Parang pelikula. Pero totoo ba ito o may ibang agenda si Totoy? Let's talk facts. Ang isabong or online cockfighting ay naging bilyong-bilyong industriya sa Pilipinas, pero kasabay ng pera, dumating ang kontrobersiya, cheating, unpaid debts, at ngayon, posibleng murder. Ang tanong, sino ang mga tunay na manlalaro sa likod nito? Kung totoo ang mga aligasyon, parang script ng teleserye ito. Si Atong ang bilyonaryong gambling lord daw ang mastermind. Pero kung pelikula ito, sino kaya ang direktor at bakit parang ang ending laging may plot twist na walang katarungan? Kung naguguluhan ka na, mga kapulitok, ay comment mo sa baba. Ano ang totoo? At i-share mo ito sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore o kahit sa Riyadh. Let's get to 100,000 subscribers para mas marami pang maabot ang kwentong ito. Enter Chavit Singson, ang dating Ilocos Sur Governor na kilala sa kanyang larger-than-life persona. Sa isang panayam, sa Billionaire News Channel, sinabi ni Chavit, kung hindi uurong ang mga testigo, siguradong mahatulan si Atong ang. Talaga? Pero teka, bakit nagsasalita si Chavit tungkol dito? Si Chavit na dating malapit kay dating Pangulong Erap Estrada ay may history ng pagiging vocal sa mga isyong ganito. Sabi niya, legal ang sabong, pero ang pagkawala ng mga sabongeros, that's a serious issue. Dagdag pa niya, si Gretchen Barreto na nadadawit din sa kaso ay investor lang. Ang malamang walang kinalaman sa krimen. Pero ang tanong, bakit kailangan ipagtanggol ni Chavit si Gretchen? At bakit siya biglang kumanta tungkol sa kaso? Sa isang banda, credible si Chavit dahil sa kanyang mga political clout at koneksyon sa industriya ng sabong. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na baka may agenda siya, maybe to protect certain players or to steer the path for political leverage. After all, si Chavit ay kilala sa kanyang kingmaker status. Ano kaya ang motibo niya? O kung si Chavit magdidirect ng kasong ito, siguradong akong may action scene sa drama at syempre grand entrance sa helicopter. Pero seryoso mga kababayan, let's dig deeper. Ano ang papel ni Chavit dito? O kung curious ka sa tunay na kwento, i-like mo na at i-comment. Chavit, ikaw ba ang susi? Mag-super thanks na rin please din para suportahan ang aming research para sa inyo ito mga kababayan sa Toronto, Dubai at Sydney.
Ngayon pag-usapan natin si Charlie Atongang, ang tinuturong mastermind ng whistleblower na si Julie Patidongan. Sabi ni Patidongan, si Atong ang nag-utos na patayin ng mga sabungeros dahil daw sa pandaraya sa isabong. Pero si Atong nagmalaki. Siya na hindi siya natatakot at nag-file pa ng counter charges laban kay Patidongan for extortion. 300 million pesos daw ang hinintay. Aba, jackpot yan Pero let's be real si Atong Ang ay isa sa malaking pangalan sa gambling industry. Siya ang may-ari ng Pitmasters, isang major isabong platform. Kaya't hindi nakakagulat na nadadawit siya sa kaso. Pero ang tanong, guilty ba talaga siya o scapegoat lang? Sa isang side, si Patidongan ay isang dating trusted aide ni Atong, kaya may credibility ang kanyang testimonya. No? Sabi niya, ang mga sabungeros ay sinakal, sinunog at itinapon sa Taal Lake. Grabe, no? Parang crime documentary. Pero sa kabilang side, si Atong ay may sariling depensa. Sabi niya, si Patidongan ang nag-blackmail sa kanya at may point siya kung totoo ang mga aligasyon, bakit ngayon lang lumabas si Patidongan? Kung si Atong ang mastermind, parang siya yung kontrabida sa pelikula na laging may escape plan. Pero kung si Patidongan ang nagsasabi ng totoo, kailangan natin ng lie detector test na live sa YouTube Ano sa tingin nyo? Sana makuha rin po tayo para dito sa live na yan, no? Mga kapolitoks. Kung Team Atong ka o Team Toto, i-comment mo yan sa baba, Sa baba. At kung nasa Jeddah, Doha o London ka, i-share mo ito sa mga kababayan natin para malaman nila ang latest na kaso. Let's hit 100,000 subscribers mga kaibigan. O ngayon tignan natin ang ginagawa ng gobyerno. Sabi ng Department of Justice, hindi kailangan ng mga katawan para maipursugi ang murder charges laban sa mga suspect. Mind blown At kamakailan lang natagpuan ng mga buto sa Taal Lake na posibleng konektado sa kaso. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nangako na walang cover-up at ang Malacanang ay suportado ito. Pero teka, bakit parang ang bagal ng investigasyon? Mula 2021, 34 na sabungero ang nawala at ngayon lang natin naririnig ang mga ganitong update. Sa ibang bansa tulad ng US at Canada, kapag may ganitong high-profile case, mabilis ang aksyon. Pero dito sa Pinas, parang laging may technical difficulties. Kaya naman mga OFW sa Dubai, Qatar at Australia, mahalaga ang inyong boses para ma-pressure gobyerno na maging transparent. Kung ang DOJ ang magsusolve nito, sana may Netflix documentary na rin para ma-explain ang lahat. Pero seryoso, kailangan natin ng justice para sa mga pamilya ng sabungeros. Anong solusyon mga politikoks? I-comment mo sa baba, justice para sa mga sabungeros at i-share sa mga kaibigan mo sa Vancouver, Singapore at Kuwait. Mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang aming investigative content. Hindi lang ito tungkol sa missing sabungeros ito ay tungkol sa mas malaking issue ng isabong at korupsyon. Sabi ni Patidongan may mga pulis na tumatanggap ng hanggang 2 million pesos monthly mula kay Atong Ang. Hello, jackpot ulit At ngayon 15 pulis na nasa restrictive custody dahil sa kaso. Pero let's zoom out. Ang isabong ay legal, pero ang pandaraya at koneksyon sa krimen, that's where it gets messy. At kapag nadadawit ang mga pulis at high-profile figures, it raises the question, sino ang tunay na protektado ng sistema? Parang teleserye mga kaibigan na naman, di ba? Ang sabungeros at ang korupsyon, pero this time may ang mga kontrabida ay di lang sa sabungan, nasa gobyerno rin Kaya mga kababayan, let's keep our eyes open. Kung galit ka sa korupsyon, i-like mo ito at i-comment. Tama na ang korupsyon. I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Tokyo, Milan at Abu Dhabi. Let's hit 100,000 subscribers para mas marami pang ma-expose ang ganitong kwento. Okay. So anong natutunan natin ngayon Ang kaso ng missing sabungeros ay hindi lang tungkol sa 34 na nawawalang tao. Ito ay tungkol sa pera, kapangyarihan at ang laban para sa katarungan. Si Chavit Singson ay nagsalita na, no? Si Atong Ang ay may depensa at ang DOJ ay nangakong walang cover-up. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng katarungan ang mga pamilya ng mga sabungeros? Kaya mga kapolitikok, let's keep the conversation going. I-comment mo ang iyong opinion sino ang dapat managot? Atong Ang ba o mas malaking isda sa likod nito? I-share mo ito sa mga kababayan natin sa Cebu, Davao, Dubai at New York. I-hit ang subscribe button, i-like at mag-super thanks na rin para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Sa mga OFW sa Saudi Arabia, Canada, Japan, sa Jeddah po at lahat ng sulok ng mundo. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na naglalahad ng katotohanan. Stay vigilant, stay informed at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video na episode ng Politicox.
Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!